Yan dito. Ayan po, magandang umaga po sa ating lahat na nasa live. Patay po ba? Ayan ulit. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, mga ka-abangers. Magandang morning. Nandito po kami ni Kuya Gab para po mag-lead sa inyo for our morning devotion, Bible reading. Kami po ang pinagpalang mag-take over para po kay Sister Das at kay Kuya Carl na may karamdaman po sila. Kuya Gab. Sa mga nanonood ng live, magpasensya na po kasi first time namin itong dalawa po. Ayan po, bago po tayo magbasa po ng salita ng Panginoon po, magpapatugtog muna po tayo ng cellphone niya na. Makinig muna tayo ng awitin ng Panginoon po. Tayo YouTube dito. Skip po. Ito ba? Submit ko lang po dito.
po, bago tayo po magsimula sa pagbabasa ng salita po ng Panginoon, tayo ay manalangin po muna. Lord, maraming salamat Panginoon sa muli po sa umagang ito na muli kami tipon-tipon sa live streaming po na ito, Lord, na upang magbasa ng iyong banal na salita, Panginoon. At salamat, Panginoon, na ikaw po ang manguna sa amin, Panginoon. At ikaw ang magpakilala lalo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito muli. Kami ay nagpapasalamat na kami ay nagising, Panginoon, muli. At binigyan niyo na ng panibagong hininga, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala at pag-iingat sa damag ng aming pagpapahinga, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa na po ninyo yung mga Biblia. Panguna po tayo ng Biblia, magbasa sa 2 Korinto, Kapitulo 7 hanggang 8 po. Ang sabi po niya dito sa Corinthians 7 verse 1, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng napakapaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Verse 2, bigyan ninyo kami ng puwang sa inyong puso, kailanman hindi namin kayo ginagawa ng masama, itinulak ng gumawa ng masama o nilalangan ang sinumang sa inyo. Verse 3, sinabi ko ito hindi upang hatulan kayo sapagkat gaya ng sinabi ko, mahal na mahal namin kayo at kami kasama ninyo sa buhay at kamatayan. Verse 4, lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi ko kayong ipinagmamalaki. Sa kabila ng lahat ng naming tinitiis, ang nadarama ko'y kaaliwan ng uumapaw sa puso ko ang kagalakan. Nang kami nasa Macedonia, hindi rin kami nakapagpahinga. Sa lahat ng pagkakataon ay naranasan namin ang matinding hirap, panunuliksa mula sa labas at paghamba namin na nasa aming kalooban. Verse 6, subalit ang Diyos na umaaliw sa hinagihinagpis ay nagbibigay aliw sa amin sa pagdating ni Tito. Verse 7, hindi lamang ang pagdating niya ang nakaaliw sa amin, maging ang pag-aliw ninyo sa Kanya ay nakaaliw din sa amin. Ibinalita niya ang inyong pananabik na ako'y makita. Ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin, kaya't lalo akong nagalak. Verse 8, hindi ko pinagsisisihan ang pagkasulat ko sa inyo kahit na nalungkot kayo dahil dito. Nalungkot nga ako nang malaman kong nasaktan kayo ng kaunting panahon dahil sa aking sulat. Verse 9, ngunit ngayon ay nagagalak na ako sapagkat ang kalungkutang iyon ang ginamit ng Diyos para sa akin. Kayo'y napagsisihan at talikuran ang inyong pagkakasala, kaya't hindi kayo napinsala dahil sa amin. Verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan, ngunit ang kalungkutang itdulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Verse 11, tingnan ninyo ang binunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na linisin ang inyong pangalan. Nagalit kayo sa mali, nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot na
nananabik kayo sa akin pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hangarin, maparusahan ang nagkasala. Ipinakita ninyo sa lahat na paraan na kayo'y walang sala sa mga bagay na iyon. Verse 12. Kaya nga, ang pagsulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala o sa taong ginawan ng kasalanan, kundi upang sa harapan ng Diyos ay makita ninyo na kayo'y nagmamalasakit sa amin. Verse 13. Kaya't ang ginawa ninyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaaliwan at nalubos ang aming kagalakan dahil pinagsiglan ninyo ang kalooban ni Tito. Ipinagmalaki ko kayo sa kanya at hindi naman ako napahiya sapagkat kung paanong lahat ng sinabi ko sa inyo ay totoo. Napatunayang totoo rin ang lahat ng sinabi ko kay Tito tungkol sa inyo. Verse 15. At lalo kayong napamahal sa kanya habang naalala niya ang pagkasumasunuri ninyong lahat at ang inyong pagtanggap sa kanya ng may takot at paggalang. 16. Labis kong nagagalak dahil kayo'y lubos kong mapagkakatiwalaan. Chapter 8. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakikitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Verse 2, dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam kong ito sapagkat, verse 4, mahigpit nilang ipinagkausap sa amin na sila ay bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Verse 5, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 6, kaya't pinagkaiusapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawaing ito na kayo'y tulungan niya hanggang sa makalubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Masagana kayo sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawang ito. Verse 8, hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Verse 10. Kaya ito ang payo ko, mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob sa sinumang ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang 1 taon. Kayo ang nagmuna hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Verse 11. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Verse 12. Sapagkat kung may hangaring magbigay, tanggapin ng inyong Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong kakaya at hindi ayon sa
hindi ninyo kaya. 13. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at magbigata naman kayo. 14. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis, at ang kumuha ng konti ay hindi naman kinulang. Sabi 16, salamat sa Diyos dahil inilagay niya sa puso ni Tito ang kayunding pagmamalasakit. Hindi lamang niya pinaunlakan ang aming pakiusap, kundi sa kagustuhan kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo. Nagparesinta pa siyang ang papunta riyan. Verse 18. Pinasama namin sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral ng magandang balita. Hindi lamang iyan, siya ay pinili ng mga iglesia upang maglakbay kasama namin at tulungan kami sa pagngangasiwa sa gawaing ito. Ang ganitong pagkakagawang gawa ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoon at upang maipakita ang aming kahangaring makatulong. 20. Ingat kami upang walang masabing sino man tungkol sa pangangasiwa namin sa masaganang kaloob na ito. 21. Ang layunin namin ay gawin kung ano ang marangal, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. 22. Kaya isinugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid. Nasubok na namin sa maraming pagkakataon at lalong masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. 23. Tungkol kay Tito ay siya ang kasama ko at kamanggagawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila'y mga kinatawan ng mga iglesia sa karangalan ni Kristo. 24. Kaya't ipadama ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pamamalaki tungkol sa inyo. Amen. Amen. Salamat, Kuya Gabi. Purihin po ang Diyos pagkabasa ng kanyang buhay na salita. Isang magandang umaga po sa lahat ng kasama namin sa DLS. Ito po yung panging patunghan. At tunay nga po ang Panginoon sulat ni Pablo sa kanyang second epistle ng Corinthians, sa Church of Corinthians. Ano po? Balikan ko na po ng konti kung bakit, ano yung sulat, bakit siya sumulat. Ano po? Nabasa ko po kasi sa Book of Acts, chapter 18, ng kasalukuyan na sa second journey of mission si Paul, nang siya ay napapunta sa Church of Ecclesian. Nabalitaan niya ang nangyayari o kasalukuyang kalalagayan ng mga mananampalataya sa Corinthians na minsan nilang naabot. Short background lang po sa naunang napag-aralan. Ang Church of Corinthians, believers sa Corinthians, ay nagkakaroon ng disunity, yung division, na bumabalik pa rin sila sa mga false teachings, ano po, yung paganism, yung mga maling relasyon, ano po. Tunay nga na, inilarawan niya po doon na parang naakma din sa kapanahon na natin kung ano nangyayari. Kaya nga po dito, sumulat siya na tayo po, kagaya natin sa mga naaabot natin, sa pamilya natin, nasi-share natin. Hindi lang po natapos yung relasyon natin sa kabila na napatanggap. Ano po, na-share ng
good word of salvation, pero nandoon pa rin po ang pag-abot, pag-aalaga. Sa unang talata pa naman po ng chapter 8 ay nandun na rin po ang patuloy na pagpapalo up po, pagpapaalala ni Apostol Pablo, ano po, yung sa pagiging binukod natin, no? Pinili tayo, yung pagiging set apart po natin. No? Po. Sabi nga po niya, alisin natin ang ating sarili, ang lahat na makapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sa simula po lang po ng chapter 7, nandun pa rin po, kaakibat pa rin po ang mataas na layunin niya, encouragement niya sa Corinthian believers, nasa sa ibang katatayuan, sa pananampalataya, nai-encourage nila na pagiging. Muling pinapakita niya na bilang mga nakipag-isina kay Kristo ay pinili, set apart. At sa mga sumunod naman pong verse, ay ipinakita naman po yung kagalakan po ni San Pablo. Sa verse 4 po, basahin po sa verse 4, lubos ang aking pagtitiwala sa inyo. Lagi ko kayong pinagmamalaki sa kabila ng lahat naming tinitiis at nadarama ko'y kaaliwan nag-uumapo sa puso ko ang kagalakan. Hindi po ba? Nandoon po yung kanyang yung damdamin niya na hindi lamang tagumpay, kundi yung kagalakan na nag-lead sa pagiging tagumpay. Na alam niya na yung letter niya, yung pagbubukas niya ng kaisipan muli, pagkapakilalang muli kung sino ba yung pinagkaisahan nila. Hindi po ba sa previous chapter, na sila isang bagong nilalang na sa Panginoong Jesus. Kaya nga po yung ipinakita po ni San Pablo yung kalinisan ng kanyang motibo kung bakit siya nangungumusta, kung bakit siya ay gumawa ng sulat para sa mga taga-Korinto. At sa mga sumunod na mga talata, sa verse 6 po, ay mababasa naman po natin na subalit, ang mga naghihinagpi sa hindi nababayaan ng Diyos, inalin niya kami. Pagdating ni Tito, at sa mga sumunod pang kabanata, ito po yung natanggap niya. Ibinalitan niya ang inyong pananabik na aking makita, ang inyong kalungkutan at pagmamalasakit sa akin. Kaya lalo akong nagalak. Hindi po ba? Kasi hindi rin mayalis po kay San Pablo na yung may pagpapalong siyang ginawa. Kung babasahin nga po yung ating mga previous chapters, pabulat sa chapter 1, ipinakita po niya kung ano yung pamumuhay bilang isang Kristiyano ng Corinthians. Pero gawa nga po nung si Tito ay bumalik na at may magandang balita sa kanya na hindi ang balita, lalo silang nagkalas, hindi sila nabuo. Hindi po ba lagi sinasabi ng ating pastor, tayo ay magbubuo, tayo nakakapagpabuo ba tayo, hindi nakakapagpakalas. Yun po yung maganda sa sulat na ginawa ni San Pablo. Nandoon po yung sabihin na po natin panunumbalik ng init ng sigla ng mananampalataya sa Corinthians. At tuloy nga po ang sabi nga po yung sumunod po yung verse, sabi po sa verse 10, sapagkat kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Isang maiksing alala lang po, ano ba yung nangyari kay Judas after betraying God, after betraying Jesus? Nalungkot siya, pero hindi naman siya nanbalik sa Panginoon. Yun po yung sinasabing kalungkutan, pagdadalang hating makamundo o worldly, Sa halip, kintil pa ang buhay niya. Pero po yung godly, yung maka-Diyos na pagdadalamhati, maganda po. Hindi po ba yung kay David? Hindi po ba? Yung kay David, nagkaroon siya ng pagkakasala. Alam po natin istorya kay Betseba. Pero nandoon po, yung kalungkutan po niya na yun, lumapit pa rin po siya sa Panginoon. At dinala po siya sa isang magandang kalalagayan. Tinupad pa rin ng Panginoon ang pangakong nasalin sa kanya ng mga naunang henerasyon sa kanya. Hindi po ba? Kaya po, yung pagdadalamhati
hindi po pala masama. As long as para sa Panginoon, ano po, mag-lead sa isang magandang kalalagayan natin. Ano po. At sa verse 12 nga po, basahin ko po yung nauna. Alam ng Diyos, ang pagsulat ko sa inyo ay hindi dahil sa taong nagkasala o sa taong ginawa ng kasalanan, kundi upang makita niyo kung gaano ang inyong pagmamalasakit sa amin. Ano po? Kaya ang ginawa niyo ay nagdulot sa amin ng malaking kaaliwan. Di po ba paulit-ulit siya yung kagalakan na naranasan ni Pablo bilang magulang niya, bilang magulang nila sa pananampalataya. Pinagmalaki ko kayo at hindi naman ako napahiya sapagkat kung papaano lahat ng sinabi ko sa inyo ay totoo. Patunayan totoo rin ang lahat ng sinabi ko kay Tito tungkol sa inyo. At habang iniisip niya ang inyong pagkakamasunurin, lalo naman kayo napamahal sa kanya. Hindi rin niya malilimutan mga magandang pagtanggap at paggalang sa kanya. Labis akong nagagalak dahil kayo lubos kong mapagkakatiwalaan. Di po ba? Paulit-ulit ang kagalakan ng isang apostol Pablo na magulang sa spiritual ng mga taga-Korinto na tunay nga na mataas yung kumpiyansa, di ba? Nandun na uli yung kumpiyansa ni Pablo doon sa mga mananampalatayang inabot niya na ang dating kalalagayan na nagbunga yung mataas na pagmamahal niya sa taga-Corinthians na nalaman niyang meron disunity, na bumabalik na naman sa mga dating gawi, ano po. Pero yung mga naging response nila, ano po, ay naging iba. Dahil nga po sa sulat na yon, makikita nga po natin sa mga previous na chapters, yung kung paano ang banal na espiritu na tinanggap nila, ititiro sa buhay nila, at ano ba ang bunga nito. Hindi po ba? Yung mamarka sa atin, yung pag-ibig, di po ba? Kaya nga po, tayo po, sa kabuuan po ng chapter na ito, ng chapter 1, tayo po bilang umaabot din, tayo po bilang may mga inaalagaan din o anak sa pananampalataya. Salamat po sa meron tayong ngayong mga technology na meron tayong kaparaanan para abutin sila, ano po, at meron din tayong mga kalakasan na binibigay para personal silang dalawin, di po ba? Through prayers, sending them messages, ano po, at tunay nga na yung makasama natin sila na mananambahan sa big group, sa outreaches natin, at during Sunday service. Kaya nga po, papasalamat tayo kay Apostol Pablo. Ano po? Yun naman po sa sumunod na chapter, Gabi, sa chapter 8, 1 to 7, tunay nga na ang ipinakita naman dito ng Panginoon ay tayo po, pagka po tayo may inaabot, o yung mga guru, yung mga teacher na nandiri na nagtuturo, lagi tayo nagbibigay ng mga magagandang halimbawa. Kasi good examples po, ay nakakatulong. Magandang ilustrasyon, magandang mga halimbawa nga ay good materials para madaling maunawaan nung kausap natin o nung tinuturuan natin. Dito nga po, ginawang halimbawa ni San Pablo yung Church of Macedonia, ano po, na tunay nga na sa kabila ng kahirapan nila, ay naging tapat sila, ano po, kung ang pag-uusapan po ay tungkol po sa pagbibigay, ano po. Ito yung ginawa niyang halimbawa. Kasi po, isa po sa naging layunin ni Tito sa pagpunta sa Corinthians at sa pangalawang pagpunta niya mula ay ituloy yung inapasimulan ng collection ng tulong pinansyal, particularly sa simbahan sa Juda o sa Jerusalem at sa mga kapatiran pang iglesia, ano po. At tunay nga na ang simbahan o believers sa Macedonia may kakaibang katangian. Siguro yung babaeng byuda, baka taga Macedonia yun eh. Kasi walang-wala na siya. Ganon din po ang katayuan ng Macedonia eh. Walang-wala po sila. At sila pa yung nagbe-beg na, Pablo, baka pwede kami magbigay. Hindi po ba? At tunay nga na, yun po yung character na ipinapakita ni
ni Pablo sa mga taga-Corinthians at maaaring sa atin din po at tunay nga na isang mayaman na syudad, isang magandang ang pagkakilala ni Pablo, nangunguna sila sa lahat, sa pagtuturo, sa kalakihan ng puso, nagdangan nga lang yung sinubok nga. Pero nandun ang sulat, ang bahagi ng sulat niya na binubuhay niya ito. Kaya nga po si Tito, nandun yung pagka-amaze niya, Kaya anong pangalawa, gusto niya, siya na nagpresenta na bumalik din muli dito. Sige po. Gab, bati ka muna habang inaayos ko yung body ko po. Ayan. Magandang umaga po sa mga nanonood na nandyan sa live. Kay Tita Yolanda Iyaw, kay Clifton Manila, at kay Flor de Lisa Rojas Raquel. Ayan, magandang umaga po. At kay Digna Pinili po. Ayan, magandang umaga po. At the rest, di ko po makita kung sino ang nandyan. Ayan. Maraming salamat po sa pag-joining sa umagang ito. At talagang ang mensahe ng Panginoon talaga na lagi tayong nire-remind talaga sa araw-araw na ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya talaga po, magpatuloy lang po tayo sa ating morning devotion na sa kanya-kanya nating pagdulog sa ating Panginoon. Kaya talagang napakahiwaga ng salita ng Panginoon na hindi natin mawari yung pala ang kasagutan sa ating mga panalangin. Kaya ayan po. Thank you po. At sige po, lundag po tayo dito nasa chapter 8 pa rin po tayo. Dito po sa verse 9 po. Verse 9 po. Hindi kaila sa inyo ang kagandahan loob ng ating Panginoong sa Kristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Kaya ito ang payo ko, pagpatuloy ninyo yung pag-ipon na kaloob na sinimulan ninyo noong pag-isang taon. Kayo ang manguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagpapanukala. Tunay nga na ang itinuturo po ni San Pablo po dito yung ma-develop natin yung pagiging generous natin. Dito po sa buong chapter 8, nakikita po yung giving, yung pagiging generous. Dahil halimbawa nga po niya na mismo ang Panginoon Diyos natin, alam natin na Diyos, makapangyarihan, mayaman ang daddy natin, di po ba? Pero hinubad niya yun, iniwan niya yung kayamanan niya para bumaba, maging mahirap. Para sa atin. Isang halimbawa po na lahat po tayo tinatamaan. Pinapakita yung meron siya ng higit sa lahat, pero ibinigay niya yun. Sumunod sa Ama para tayo mabalik sa Panginoon. Hindi po ba? Anong ganda ng isang halimbawa ng pagbibigay? Tunay nga na hindi naman tayo sinasabing magbigay para maubos yung kayamanan natin, di po ba? O konsintihin yung mga kapatiran na wala. Hindi. Nakikita lang na yung pahalagahan natin, mahalin natin yung mga kapatiran natin. At tunay nga na, hindi naman ito rin napupunta sa simbahan, kundi hindi napupunta sa pagpapalawak ng ating ng kaharian ng Panginoon Diyos. Parang sa ilustrasyon po, mag-itya tayo ng etned na buo sa langit. Lord, para sa hindi naman niya matatanggap niya, babagsak pa rin sa lupa, di ba? Doon pa rin ang punta nito sa mga tao, lalo sa mga aabot din ng mga lingkod ng Diyos. Hindi po ba? Kaya po napakaganda po ng ginawang sulat, at pagtuloy ni San Pablo, ni Tito, sa mga taga-Corinto, sila na may nabuksan din, ang kanilang kalooban, ang kanilang kaisipan. Doon naman po, lundag po ulit tayo sa verse 16 hanggang 24. Dito naman po,
ipinakikita rin naman po ni, ni San Pablo yung pagkakaroon po ng transparent ano po sa paghawak ng pera. Ano po? Kung saan gayon din naman po ang ating lahat ng isang bahay-sambahan o yung mga lingkod ng Diyos. Ano po? Ito isang halimbawa na pagdating sa material, mga provision na pinagkakatiwala ay napupunta sa tamang kalalagayan. Na kung saan nga hindi lamang si Tito ang kanyang pinadala. Hindi man binanggit yung mga dalawang kasama pa ni Tito, pero sila ay man of integrity, ano, na sila ay pinresinta ng mga elders sa simbahan, ano po, para siguraduhin na makita ng mga taga-Corinthians na yung ipagkakaloob nila na tulong sa mga kapatirang simbahan pa ay mapapangalagaan. Ano po? At tunay nga na yun po yung isa sa ipinakikita sa atin dito, yung integridad at character natin. Ano po, na binibigyan ng pinagkakatiwala ng yaman mayroon ng Panginoon. Kaya nga po, labis yung kagalakan ni San Pablo kasi hindi napunta sa wala. Ano po? At tunay nga na hindi napunta sa wala yung mga inabot niya na taga-Corinthians, hindi rin naman na sapagkat sila din naman yung nagbukas, ano po, yung nakita nila through the letter sa first epistle, tapos dito sa kalagitnaan ng second epistle ng Corinthians, yung pag-abot ng isang magulang sa spiritual, yung nagtanim sa kanila. Ano po? Natunay nga na nandoon ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanila at tunay nga yung ipinakita sa kanilang karakter na maging dapat ng isang Kristiyano sa mga naunang chapters ay muli silang nakapanumbalik. Siguro yun po ang tama, nakapanumbalik. Kasi po, nandoon po yung kanila, hindi po ba, yung hindi nilang magandang kalalagayan, yung lethargy ba ang tawag doon na pero parang natulog sila o nahimlay, nahinto. Ano po? Napigil ang kanilang paglago o ang pagsunod nila. Pero nga po, si San Pablo, nagpatuloy po siya. Nagpatuloy. Nabalitaan lamang niya na ganun na ang katayuan. Gumawa siya ng ginawa niya ang sulat na ito. Pinapunta niya si Tito, ano po. At kumilos ang Panginoon Diyos sa buhay ng mga taga-Corinthians, ano po. Natunay nga na maaaring ang inaakala ni San Pablo na hindi maganda magiging resulta. Subalit, sa isang buhay na patotoong daladala ni Tito ay nagbigay sa kanya ng kasiglahan. Nag-uumapaw ng kasiglahan. Natunay nga na nagdala pa ulit sa pangalawang pagbabalik kay Tito at tunay nga. At para buksan din niya, ipakita sa mga taga-Corinthians na yun na simulang gawain na pagkakolek ng pera, ng tulog sa mga kapatiran ng nangangailangan, particular sa simbahan sa Juda o sa Jerusalem. Kaya nga po, mga kapatid, ito po'y halimbawa sa atin. Ano po? Natunay nga na pinagkatiwala lang sa atin kung ano yung meron tayong mga material, kayamanan. At din nga sa nabanggit kanina sa verse 9, ang Panginoong Jesus, iniwan niya ang kanyang karangyaan, kanyang kayamanan, bumaba sa lupa para tayo tubusin, hindi po ba? Ang ibinigay po niya, buhay, hindi po ba? Ang kanyang pag-ibig sa atin, hindi po ba? Kaya po, yun pong sa kabuuan po kasi ng chapter 8, yun po talaga ang tema niya, yung giving and generosity. Ano po? Natunay nga na magkaminsan nag-uusap din kami ng mga anak ko tungkol sa tithes, love offering. Yung sabi nga, automatic na. Hindi na mga kailangan yung exhortation na mahaba, example yung mahaba. Alam niyo po, may nabasa ako. Sa ibang bansa po pala ang pagbibigay. May speech sila.
Hindi lamang sa nababalitaan natin yung ibang sektor rito sa atin sa Pilipinas. Sa ibang bansa, automatic binabawas sa payslip nila. Automatic yun. Kasi kung hindi ka, kumbaga sa parang monthly dues, pagka hindi ka makapag-avail ng mga amenities sa loob ng subdivision. Hindi ka makakapagpakasaldo o makakagamit ng mga ibang kagamitan pa doon. Pero tunay nga, dito kasi puso ang kinuha ng Panginoon. Hindi naman niya tayo inoobliga. Pero yun yung dahil sa kita mo, ikaw nakilala mo ang Diyos. Na tunay nga, kung ano yung pagkakasundo mo sa Kanya, hindi lang maaari. Ikaw po, o hindi lang maaari. O pwede po. It's between you and the Lord. Kayo na nag-uusap nun. At tunay nga yun, gagawin sa lahat dahil sa pagsunod. Pagsunod ng may pag-ibig. Pagsunod na yung naranasan mo, paano maaabot yung iba? Na tunay na ikaw na may kakayanan. Corinthians, may kakayanan. Di po ba? Sabi ko nga kanina, maaaring yung Byuda at saka Macedonia. Kasi walang-wala na siya. Ang Macedonian, walang-wala. Pero they begged to St. Paul na magbigyan sila ng pagkakataong makapagbigay pa. Ano po ba? Nawa po yung mensahe na ito po, na tunay nga po na maaaring simple o paulit-ulit na rin natin nadirinig, ay magsabuhay din po sa atin. Na tunay nga tayo, may hanggampanin tayo. Una, sa mga inabot natin, sa loob ng pamilya natin, sa mga dating nakakasama natin sa church, o may nabalitaan tayong nanumbalik sa mga dating gawin, kaya pala hindi nanambahan. Literal man, hindi man nangyayari ngayon, sulatan, chat, bisitahin, na minsan pa na yung maikling pangumusta, nakalakip na ipinagdasalan natin ito, ay magiging isang makapangyarihang salita, mensahe ng paggising muli sa pagkakatulog tulad ng taga-Corinthians, na magsisilbing parang ito yung shield nila na labanan kung ano man yung mga bagay na babalik sa kanila. So, magkaroon tayo ng mataas na pagmamahal sa mga naabot na natin. At tunay nga na ang Panginoon Diyos naman, tunay na mag-reward sa atin. Hindi man natin tinitingnan yan. At automatic nga, yun ang pagkakaunawa natin, pagkilala natin. At tunay, isa na sa reward natin, yung tuturuan niya tayo lalong maging mapagbigay. Ibinigay nga natin yung oras sa mga kapatiran natin na inabot na muli. Ano pa kaya yung mayroon tayo, hindi natin kayang ibigay. Hindi po ba? Tunay na salamat sa Panginoon at kung paano nga po na paulit-ulit na pinapaalala ni San Pablo na kung ano yung pwedeng gawin ng banal na Espiritu sa buhay natin, na kung ano na tayo ngayon sa harapan ng Panginoon bilang mga muling pag-isa. Di po ba ito yung mga nabasa na natin sa mga unang kapitulo, sa 1 Corinthians, hanggang sa mga unang chapter ng 2 Corinthians. At tuloy na ito po yung maging panalangin natin ng bawat isa sa atin na mapasa atin ang karakter ng taga-Macedonia na sa kabila ng kawalan nila, may puso silang malaki. Maging katulad din tayo ng Corinthians. Na sa panahon ng pagtatama, sa panahon namin nagsasalita sa buhay nila, ay bukas pa rin ang puso para tuloy ang makapanumbalik, para tuloy ang mabuksan. At tunay nga na may isang Jesus na ipinakilala sa kanila si Pablo, na may isang Jesus na ibinigay ang buhay para sa kanila. Para sa atin, na tunay nga na yung puso naman natin ang tinitingnan ng Panginoon sa lahat ng ito. Yung puso natin na abot
na may malasakit, mataas na pagmamahal sa mga nawawala natin, nangalamig natin mga kapatiran. At yung puso naman natin na magbibigay para sa Panginoon, sa pagsunod sa kanyang kautusan. Ano po? At sige po, yun lamang po ang aking maibabahagi. Ano po? Sana po, pinagpala tayo, may napulot tayong konting aral. Salamat po sa Banal na Espiritu. At tunay nga po na tayo po'y nagpapasalamat sa mga kapatiran natin. Gab na hindi naman tayo iniwan. No? Nandito pa rin sila. At salamat po sa mga buhay ninyo. Nawa po, we pray po namin ni Gabi na ang Banal na Espiritu na po ang patuloy na magdagdag ng kaliwanagan kung naman po yung hindi naayahayag ng maliwanag, may na-miss kami. At tunay nga po na siya na rin po ang tumag po sa mga dalahin ninyo sa araw na ito, mga dinudulog nyo. At kung paano nga po yung lahat inaasam natin itong iisa, yung kagalakang nag-uumapaw na nagmumula sa Diyos ay maranasan po natin. Ano po? Sa kaparaan ng nagmumula sa Diyos. At masasabi natin lahat na magkakaisa na ang buhay kay Jesus ay laging tagumpay. Amen. Mag-pray po tayo. May ilang minuto pa naman po. Sige po, ako na mag-pray, Gab. Sige, Ama namin Diyos, Yes, Lord. maraming salamat po. Una po sa iyong pagkilos. Amen. Salamat po, O Banal na Espiritu. Salamat sapagkat buhay ka nga tunay, makapangyarihan. Ikaw nga ang aming tagapagturo, tagapagpaliwanag. At tunay nga na, ikaw rin po, Panginoon, tagapag-abot namin Amen. sa kasama na mga kapatiran namin nakinig. Salamat sa pagpupuno niyo po sa mga salitang na Salamat. Salamat po. Kasama na kanilang buong pamilya. Salamat po sa platform na ito, Panginoon. Nakaiba po, Panginoon. Sabali, tuningan na lahat ng kaparanan na ginagamit mo, ni-introduce mo upang ikaw ay upang ito ay madakil. Upang ang bawat kapatiran, Panginoon, ay patuloy na sama-samang matuto, sama-samang lumago, sama-samang tumibay. We learn together, we grow together, building together po, Panginoon. Salamat po sa aming mga pastor, Pastor Drong, Pastor May, mga associate pastors, na patuloy pong ibinababa niyo po ang mga pahayagan kung paano po ang lahat ng mga kaluluwang pinagkatiwala at ipaabot pa ay gumagamit kayo ng programa, activities, kung paano po sa pang-araw-araw ay maabot sila. Yes. Kung paano po pa mangyayari na day by day, Panginoon, we will encounter you. Na day by day, Panginoon, babaguhin mo kami. Unti-unti po, Panginoon, ang pagiging kawangis mo na pangarap namin, Panginoon, ay mapapangyari. Na kami po, bilang mga set apart po, Panginoon, bilang ginawang isang righteous, Panginoon, ay magkakaroon ng kagana. Lord, salamat po. Salamat. Marami tayong kahilingan, personal, pamilya, relasyon sa loob ng sambahayan, mga trabaho, kalusugan, kanya-kanyang kahinaan, mga pagkukulang, takot, pangamba. Panginoon, salamat. Salamat po, Panginoon. May mga magulang kami sa spiritual. Salamat, nandiyan sila para sa amin. Salamat din sa lahat. Nandiyan ka po, Panginoon. Sa lahat ng kaparaanan, sa lahat ng katuning, Lord. Damay na po namin ang aming bayan, ang bansa. Tunay nga, Lord. Kapayapaan, Panginoon, ang hiling at dalangin. Ang pagkilos niyo po sa bawat opisyal na, bawat pagmula sa Pangulo, Vice Pangulo,
membro ng kabinete niya, mga senador, congressman, gobernador, mayor, konsehal, at mababang namumuno sa bawat barangay at mga pribadong lugar, Panginoon, ng mga subdivision. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ang iyong plano ay yung kadahilanan ang makita nila sa kanilang panunungkulan, Panginoon. Dalangin, tiling din po namin magkakasama po, Panginoon. Na tunay nga po, Lord. Natuluyan ng hindi na maniriwa o mabuhay pa po muli kung man sunog ang nangyari sa bansang Estados Unidos, Panginoon, particular sa Los Angeles. At tunay nga po, Lord. Makita po namin, makita po, hindi lamang ng mga direktang apektado ng sunog na ito, ang iyong mensahe dito po. Dalangin din po namin ang mga mahabang kaguluhan between Russia, Ukraine, Israel, at sa mga neighbor countries niya. Mahayag po, Panginoon, lalo ikit po, Panginoon, sa mga tao, kakaiba ang mga nagiging intensyon sa kapwa bansa, kasama ng China, na may Diyos na makapangyarihan. Kaya man nila, o iba man ang kanilang mga layunin, may Diyos na mataas na higit sa layunin. Kapayapaan po, Panginoon. Pagkakataon, ang dumating sa kanila, sila pinilala. Lord, salamat. Habang po kami nabubuhay, dalangin namin, ma-preserve pa po ang aming environment, malinis sa hangin, malinis sa tubig, kinabukasan para sa aming mga anak at sa mga generasyon pandarating. At higit po sa lahat, Panginoon, na pangyari nawa po, Panginoon, ang pagiging isa sa katawan, isa sa Espiritu, Panginoon, ng body of Christ. At ang pangalan mo lamang, Panginoon Jesus, ang maitataas sa lahat ng gawa, sa bawat bahay sambahan, Panginoon, ay yung liwanag po, Panginoon, at ang pagiging asin at ilaw ng lahat ng sasabing mananampalataya, tagasunod niyo po, Panginoon, ang malakaran ng bawat isa. Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo po ang programang ito, Panginoon, ang daily life sharing. Sige, Panginoon, pagkakaroon ng pagbabasa ng Biblia, pagkakaroon ng pag-aaral, pananalangin. Salamat po sa pagkilos ng banal na Espiritu. Salamat po. Purihin ka, sambahin ka. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin at ang pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Thank you po. Purihin po ang Panginoon Diyos.